Lumaki si Alma sa piling ng kanyang lola sa bayan ng San Lorenzo. Mula pa noong bata siya, ay sanay na siya sa hirap ng buhay. Naglalako ng gulay, naglalabada, at kumakapit sa matinding paniniwala sa kabutihan ng tao. Lumaki siyang matapang at mapagkalinga. Isa siyang dalagang walang inuurungan, lalo na kapag may inaapi. Isang araw, habang naglalako sa palengke, may isang lalaking dayuhan ang lumapit sa kanya upang magtanong ng direksyon. Doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan. Anong sabi mo? Naghahanap ka ng bahay na kulay puti sa may tabing ilog? Oo, Alma. Sabi nila, doon nakatira ang babaeng huling nakausap ng kapatid ko bago siya nawala. Kapatid mo? Nawala? Anong ibig mong sabihin? Hindi na siya muling nakita mula noong gabi ng kaarawan ng patron. May hinala akong may kinalaman ang mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Hindi malabong aswang ang may gawa niyan. Maraming kababalaghan dito sa amin. Kaya ako nandito. Gusto kong malaman ang totoo kahit anong mangyari. Delikado ang gusto mong pasukin. Pero matapang ka at mukhang totoo ang layunin mo. Salamat. Ikaw lang ang tumulong sa akin. Basta totoo ang puso mo, hindi kita pababayaan. Mula noon ay naging malapit ang dalawa. Madalas silang magkasama sa palengke, sa ilog at sa mga pag-iikot sa baryo. Habang lumilipas ang araw, mas naging bukas sila sa isa't isa. May mga panaginip akong hindi ko maintindihan. Parang tinatawag ako ng kung sino sa gubat. Baka may koneksyon yan sa kapatid mo o baka may gusto sa iyong sabihin ng kalikasan. Naisip ko rin yan. Kaya gusto kong pumunta sa gubat. Gusto mo bang sumama, Alma? Sigurado ka ba? Bihira lang ang naglalakas loob doon. Pero kung sasama ako, dapat buo ang loob mo. Buong buo na ang loob ko, Alma. Pumasok ang dalawa sa gubat. Malamig ang simoy ng hangin at kakaiba ang pakiramdam ng paligid. Sa gitna ng katahimikan, isang liwanag ang lumitaw mula sa punong kahoy. Isang engkanto ang nagpakita. Hindi nila marinig ang tinig nito, pero malinaw ang mensahe sa kanilang isipan. Isang pagsubok ang ipinataw sa kanila. Pagsubok ng katatagan, dangal at pagkatao. Matapos ang kanilang tagumpay, isang mutya ang lumitaw sa harapan nila. Isa para kay Alma at isa para kay Aldrin. Anong klaseng liwanag ito? Para bang nakikipag-usap sa puso ko? Ramdam ko rin. Para bang alam nitong may laban akong matagal ko nang gustong tapusin. Hawakan natin ng sabay, Alma. Sige, kahit anong mangyari, magkasama tayo. Sa sandaling iyon, naging bahagi na sila ng mas malalim na mundo. Isang mundong puno ng lihim, ng panganib at ng giyera laban sa dilim. Hindi pa nila alam, pero ang misyon nila bilang tagapagtanggol ng bayan ay magsisimula na. Mula nang matanggap ang mutya mula sa engkanto, nagbago ang takbo ng buhay nila Alma at Aldrin. Unti-unti nilang natutunan ang kapangyarihang taglay ng mutya. Paningin na nakakakita sa anyo ng masasamang nilalang. Lakas na higit sa karaniwan at panlaban sa dilim ng gabi. Nagsimula silang magmasid, magbantay at tumugis ng mga halimaw na gumagala sa paligid ng bayan. Nararamdaman mo rin ba, Alma? Parang may nagtatagong presensya sa may silangan. Oo, 1 linggo na rin akong kinakabahan. May nawawala na namang mga hayop. May mga batang sakitin. Tila may gumagalaw sa dilim. Kailangan na nating kumilos. Hindi na sapat ang mga pagbabantay lang. Kailangan matukoy natin kung sino talaga ang may kagagawan. Simula ngayon, hindi na lang tayo basta tagamasid. Manunugis na tayo. Para sa bayan. Para sa mga nawala. Ilang gabi ang lumipas sa katahimikan ng baryo.
Tahimik na gumagalaw ang dalawa. May bitbit na palaso si Alma, habang may taglay namang itak si Aldrin. Kapag sumapit ang 2:00 ng madaling araw, saka sila umaalis at nagsisimulang magmasid sa kadiliman. Diyan sa may punso, Aldrin. Doon ko huling narinig ang iyak. Sige, ako na ang lalapit. Magbantay ka lang dyan sa may likuran. Mag-iingat ka ha. May kakaibang amoy dyan. Parang dugo at asupre. Huwag kang mag-alala, Alma. Hawak ko pa rin ang mutya. Hindi tayo pababayaan nito. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas at pagkakaisa, dumating ang isang balitang kailangang bumalik si Aldrin sa Maynila. May natuklasan siyang bakas ng kapatid na maaari magbigay linaw sa kanyang matagal nang hinahanap na sagot. Alma, kailangan ko munang umalis pansamantala. May nagsabi sa akin na nakita ang kapatid ko sa isang liblib na ospital sa Maynila. Naiintindihan ko. Mahalaga yan, Aldrin. Pero paano ang baryo? Ang mga aswang? Ikaw ang alam kong pinakamaaasahan. Malakas ka, Alma. Mas malakas ka pa kaysa sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko nang mag-isa. Kaya mo yan kasama ang mutya. At kahit malayo ako, ang layunin natin ay iisa. Huwag kang titigil. Sige, babalik ka ha. Huwag mong kakalimutan ang pangakong yan. Babalik ako, pangako. Sa ngalan ng kapatid ko at sa ngalan ng pagkakaibigan natin. Umalis si Aldrin habang may lungkot sa mata ni Alma. Mula noon, siya na lamang ang nagpatuloy sa pagtugis sa gabi. Sa ilalim ng buwan, habang ang lahat ay tahimik na natutulog. Si Alma ang tanging gumagalaw. Mataas ang paninindigan, matalim ang paningin, at handang lumaban para sa mga inosente na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. 3 gabi na ang lumipas mula nang umalis si Aldrin. Sa kabila ng pag-iisa, hindi nagpatinag si Alma. Mas lalong lumalim ang kanyang pakiramdam sa paligid. Nararamdaman niya ang bawat galaw ng gabi, ang bawat bulong ng hangin. Hanggang isang gabi, may matinding ingay sa may tabing ilog. Isang matandang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay. Puno ng sugat, tuyot ang laman at wala ng anino. Ganito ang marka ng isang aswang. Laman loob ang kinukuha. Hindi ito gawa ng hayop. Kung sino ka man, lalabas at lalabang ka sa akin ngayong gabi. Sa gitna ng gabi, habang ang buong baryo ay nahihimbing, isang anino ang bumaba mula sa bubungan ng kapilya. Malaki ang katawan, mahaba ang mga kuko, at may mga matang pula sa dilim. Hindi agad nakilala ni Alma ang anyo, ngunit nang makalapit ito. Ikaw? Marvin? Matagal na kitang minamatyagan, Alma. Nakakaabala ka sa mga gabi ng gutom. Nagbago ang anyo ni Marvin. Ang balat niya ay nangitim at naging parang kaliskis. Ang mga ngipin ay humaba at ang kanyang bibig ay nagmistulang bunganga ng buitre. Mabilis ang pag-atake. Tumalon si Marvin patungo kay Alma na agad namang nakaiwas. Hindi mo ako matatakot. Hindi mo rin ako matatalo. Tignan natin kung gaano katapang ang batang babae na ito. Hindi ako basta babae. Ako ang antingera ng San Lorenzo. Hinugot ni Alma ang kanyang palasong may mutyang ginto. Sa isang iglap, pinana niya si Marvin sa balikat. Dahilan upang mapaatras ang halimaw. Ngunit hindi pa rin ito napabagsak. Gumanti si Marvin ng isang mabilis na atake. Tumama ang kanyang kuko sa braso ni Alma. Aray! Pero hindi ito sapat. Lasa ko ang dugo mo. Masarap. Huling gabi mo na ito, Alma. Baka ikaw ang tamaan sa huling gabi mo. Umikot si Alma. Ginamit ang paligid. Tumalon sa mababang bubong. Inikot si Marvin sa gitna ng punong kahoy at ginamit ang liwanag ng buwan upang hanapin ang kahinaan nito. Sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang hita ng halimaw gamit ang matalim na gulok. Napasigaw naman si Marvin sa sakit.
Hindi pa ngayon. Hindi pa dito matatapos ito. Tumakbo ka ngayon, pero sa susunod, hindi ka na makakatakas. Bago pa muling makalapit si Alma, biglang tumalon si Marvin sa kadiliman at naglaho sa likod ng makakapal na kawayan. Naiwan si Alma. Pawis at dugo ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit matibay pa rin ang paninindigan. Sa gabing iyon, ipinakita niyang kahit mag-isa, handa siyang ipaglaban ang kanyang bayan. Mula nang makalaban si Marvin sa anyong aswang, lalong tumindi ang pakiramdam ni Alma na hindi siya ligtas. Alam niyang babalik ito. Alam niyang hindi titigil si Marvin hanggat hindi siya nauubos. Ngunit sa kabila ng tapang at lakas, may kirot pa rin sa puso ni Alma. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring balita kay Aldrin. Aldrin, nasaan ka na ba? Ang bigat na ng laban na to, pero hindi kita masisisi. Kapatid mo ang pinuntahan mo at tama yun. Pero sana bumalik ka na. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa to kakayanin. Habang lumalalim ang gabi, biglang may kakaibang simoy ng hangin na dumaan. Nagdilim ang paligid. Bumigat ang pakiramdam ni Alma. Isang aninong mabilis ang gumalaw sa likod ng mga puno. Tumakbo siya palabas, bitbit ang mutya at palaso. Handa kung sakaling muli siyang salakayin. Ngunit sa halip na halimaw, isang mas nakakagulat na pangyayari ang bumungad sa kanya. Isang eksena mula sa kanyang nakaraan, ang tila na buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ano bang kasalanan sa iyo ng kaibigan ko? Bakit niyo siya pinagkakaisahan? Anong ginawa? Alamin niya kung saan siya lulugar. Kung makaasta akala mo kanya ang kanyang sarili. Tama. Isa pa, masyadong mayabang yang kaibigan mo. Akala mo kung sino? Anong ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ako pinagtutulungan? Ba't sumasagot ka pa? Halika dito. Tatanggalan kita ng dila. Masyado ka ng matabil. Ang dapat sa'yo ay ito. Sige, lumapit kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Kung ayaw niyong makita si kamatayan, tumakas na kayo! Hindi niya alam kung panaginip ito, alaala o isang babala. Ngunit ang nararamdaman niya ay totoo. Si Aldrin ay nasa panganib at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi mga ordinaryong tao. Si Salve, ang babaeng laging nakikitang kasama ni Marvin. May mutyang itim na pinagmumulan ng malamig na enerhiya at si Marvin mismo ang halimaw sa gabi. Muli, inisil ni Alma ang kanyang mutya. Hindi siya papayag na maulit ang nangyari at ngayong alam na niya ang koneksyon ni Aldrin sa panganib. Mas determinado siyang tapusin ang simulaing sinimulan nila. Sa harap ng nagbabadyang labanan, habang si Alma ay matapang na nakatayo, may biglang pagbabago sa kilos ng dalawa. Si Salve, na kanina'y galit na galit, ay napatras. Si Marvin na tila handa ng manakit ay biglang napabuntong hininga. Nagbago ang anyo ng kanilang mga mukha. Mula sa galit, naging takot at pangamba. Tama na, hindi namin sinasadya. Nagkamali kami. Patawarin mo kami, Alma. Hindi namin alam ang buong nangyari. Wala kaming balak saktan si Aldrin. Nadala lang kami ng galit. Aalis na kami. Huwag ka na sanang humabol. Ayaw namin ng gulo. Nagkatinginan si Salve at Marvin at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na lumingon, hindi na nagsalita. Tulad ng mga aninong dumadaan sa gabi, naglaho sila sa katahimikan. Habang pinagmamasdan ni Alma ang paglayo ng dalawa, biglang naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon. Handa sanang umatake, ngunit natigilan siya. Napatitig at napaluha. Aldrin? Pasensya na, Alma, kung ngayon lang ako nakabalik. Akala ko hindi ka nababalik. Nasaan ka ba? Bakit ang tagal mo? Hindi ako nakarating ng Maynila. Hindi ko inakala na may mga aswang din pala sa daan. Aswang? 2 silang magkasama.
Hinuli nila ako habang nasa kagubatan pa lang. Ginawa nila akong bihag, ginapos at ginutom. Diyos ko! Kung hindi dahil sa mutya, hindi ako makakatakas. Isang gabi, habang natutulog sila, ginamit ko ang lakas ng mutya para mabali ang kadena. Tumakbo ko, walang tigil. Halos 1 linggo kong naglakad pa uwi. Ang mahalaga, nandito ka na. Hindi mo alam kung gaano ako natakot, kung gaano ako nanlaban, mag-isa. Salamat, Alma, dahil hindi mo ako binitawan kahit wala ako. Sa muling pagtatagpo ni na Alma at Aldrin, lalong tumibay ang ugnayan nila. Ngayon higit pa sa dati, alam nilang magkasama nilang haharapin ang kadiliman at walang sino man ni anong nilalang ang makakapigil sa kanila. Bumalik sa bahay si Alma kasama si Aldrin. Halos hindi ito makalakad. Puno ng galos at sugatan ng katawan. Tahimik siyang inalagaan ni Alma. Nilagyan ng dahon ng sambong ang mga sugat at pinainom ng pinakulo ang halamang gamot. Sabihin mo sa akin kapag masakit ha. Hindi ka pa rin nagbabago, Alma. Ang lakas mo pa rin akong pagalitan ng tingin. Ang tagal mong nawala, tapos ganito kang babalik. Kaawa-awa, duguan at halos mamatay na. Tapos gusto mo hindi ako magalit? Hindi ko inakalang may ganoon silang lakas. Akala ko talaga mamamatay na ako roon. Pero hindi ka namatay. Buhay ka. At habang nandito ka, hindi na kita papayagang maagaw pa nila. Ilang araw ang lumipas. Unti-unting lumalakas si Aldrin. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, may bumabagabag kay Alma. Sa bawat pagdampi ng hangin, sa bawat pagkislot ng liwanag sa kadiliman, alam niyang may nagmamasid at hindi siya nagkamali. Isang gabi, habang natutulog si Aldrin sa banig at si Alma na may nagbabantay sa may bintana, biglang bumigat ang hangin. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na huni. Hindi ito tunog ng ibon o hayop. Isa itong palatandaan ng pagdating. Isang malalakas na tunog ng yapak ang humampas sa may bubungan. Aldrin! Gumising ka! May paparating! May kalaban! Aswang? Oo, hindi lang isa. 2 sila. Bago pa man sila makalabas ng bahay, bumagsak mula sa bubungan ang 2 nilalang. Mapuputi ang mga mata, mahahaba ang dila, at ang mga kukoy tila itak. Isa ay payat at mabilis. Ang isa na may malaki at malapad ang katawan. Sa isang iglap, sinunggaban ng isa si Alma, habang ang isa'y tumulak kay Aldrin palayo. Mga hayop kayo! Alma! Hindi ako magpapatalo! Sa kabila ng sugat, tumindig si Alma. Hinugot ang kanyang gulok, pinaikot ang katawan at tinaga ang aswang sa balikat. Napaatras ito at sumigaw sa sakit. Ang isa namang aswang ay tinangkang kagatin si Aldrin. Ngunit mabilis na binato ito ni Alma ng palasong may mutya. Tumama ito sa dibdib, dahilan upang tumilapon. Kayong 2, kayo ang gumapos kay Aldrin, hindi ba? Hindi mo kami matatalong mag-isa, Alma. Subukan nyo. Nagsimula ang matinding labanan. Mabilis gumalaw si Alma. Kahit tuguan ng braso, tinaga niya ang hita ng isa. Sumipa sa dibdib ng isa pa. Gumanti ng atake ang mga aswang. Pero sa bawat sulyap, may liwanag ang mutya sa kanyang katawan. Muling tinamaan ni Alma ang leeg ng isa sa kanila. Bumao ng gulok. Nagsisisigaw ito habang dumudugo ng maitim ang katawan. Ang isa naman ay tinamaan sa mata ng palaso. Hindi pa ito tapos, Antingera. Babalik kami. Tumakbo na kayo habang may anino pa kayo. Habang nagpapalakas si Aldrin, muling pinatunayan ni Alma na kahit sugatan, kahit mag-isa, hindi siya kailanman tatalikod sa laban. Sa gabing iyon, napatalsik ang mga nilalang ng dilim. Ngunit alam niyang babalik ang mga ito at baka sa susunod, may mas madilim pa silang dalang lihim. Sa kabilang banda ng kagubatan,
Sa isang madilim at malalim na kuweba, kapwa hingal na hingal sina Marvin at Salve. Kapwa sugatan, duguan ng katawan at puno ng galit ang mga mata. Halos hindi sila makapaniwala sa lakas na ipinamalas ni Alma. Sa bawat hininga, tila lalong lumuluba ang pagkasuklam nila. Hindi ko inaasahan yun. Akala ko mahina pa rin siya. Akala ko kaya natin silang tapusin ng madalian. Yung palasong yon, tumagos sa mata ko. Hindi ordinaryo yon, Marvin. May taglay na lakas ng liwanag. Si Aldrin, siguradong bumalik na siya. Hindi na siya patay. Baka may alam siya na hindi pa natin alam. Hindi ko maintindihan. Dati, kaya ko siyang tapatan ng lakas. Pero kanina, parang hindi siya tao. Para siyang pinagsama-samang galit at liwanag. Kaya nga dapat natin silang mauna. Hindi tayo pwedeng paabutan. Kung nakakalaban na si Alma ng ganong kalakas, paano pa kung sabay silang umatake? Hindi tayo pwedeng umatras. Hindi ko papayagang muling mailagay tayo sa kahihiyan. Tayo ang dapat kinatatakutan sa bayang ito at hindi sila. Pero sugatan tayo. Tingnan mo ang balikat mo. Bumaon yung kutsilyong may basbas ng liwanag. Hindi ka pwedeng lumaban agad. Alam mo bang munti ka nang maputol ang dila ko kanina, Salve? Tinamaan ako sa leeg ng gulok niya. Kung hindi ako umatras, baka natapos na ako. Marvin, kailangan nating maghanda. Hindi pwedeng susugod tayo uli ng hindi handa. Kailangan natin ng tulong mula sa mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi mo sinasadyang banggitin ang mga nilalang na yon, di ba? Alam mong may kapalit ang tulong nila. Oo, alam ko. Pero kung hindi tayo kukuha ng tulong sa mga mas makapangyarihan, mauubos tayo. At si Alma, siya na ngayon ang nagiging alamat. Hindi natin pwedeng pabayaan na siyang maging alamat sa halip na tayo. Sige, kung kailangan kong ialay ang kalahati ng kaluluwa ko, gagawin ko. Basta't masigurado kong mabubura ko ang mga pangalan nila sa mundong ito. Sa pusod ng dilim, nagpasya sina Marvin at Salve. Ang dating taglay nilang lakas ay hindi na sapat at upang makapagiganti, handa silang tumawid sa mas malalim at mas mapanganib na mundo. Samantala ang liwanag at dilim ay muling magtatagpo at sa susunod na banggaan, wala nang atrasan. Sa pinakailalim ng kagubatang hindi tinatahak ng tao, may masukal na lagusan na tinatawag ng mga matatanda bilang bibig ng lupa. Dito dinala ni Salve si Marvin. Duguan pa rin. Nangingitim ang sugat pero buo ang loob. Walang sino man ang pumapasok dito ng buhay, maliban sa mga handang ibenta ang kanilang kaluluwa para sa kapangyarihan. Nararamdaman mo rin ba, Salve? Ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa atin mula sa dilim. Oo, hindi tayo nag-iisa. Ramdam nila ang presensya natin at alam nila kung bakit tayo narito. Sigurado ka bang ito ang tamang daan? Sigurado ka bang papayag silang tumulong sa atin? Hindi sila tumutulong. Nakikipagkasunduan sila. At ang sino man na lumabag, hindi na makakabalik pa. Habang bumababa sila sa madulas at makipot na daan, unti-unting nawawala ang liwanag. Hanggang ang tanging ilaw na lamang ay ang mga mumunting ningas sa dibdib ng mutya ni Salve. Isang mutyang nagmula sa engkanto na itinakwil ng liwanag. Biglang huminto si Salve. Tumayo siya sa harap ng isang itim na pintuang bato at lumuhod. Dakilang anino ng lupa, mga nilalang ng likaw na dilim. Narito kami upang humiling ng kapangyarihang higit pa sa katawan naming taglay. Handa kaming ibigay ang hinihingi ninyo. Kaluluwa, laman o alaala, kapalit ng lakas na sapat upang gapiin ang tagapagdala ng liwanag. Sumabog ang hangin mula sa likod ng bato. Umangat ang lupa at mula sa kailaliman ay lumitaw ang apat na nilalang. Payat, matataas ang noo, mapuputla at may itim na nagniningning sa mga mata. Wala silang bibig, ngunit nakakarinig
nakakaramdam. Ang isa ay sa kanila'y lumapit at itinuro si Marvin. Kalahati ng iyong puso, kapalit ng lakas na kaya mong isiping hindi mo kakayanin. Kunin nyo, basta ibigay nyo sa akin ang panibagong anyo. At ikaw, babae ng mutya, handa ka bang palitan ng iyong alaala ng pag-ibig upang maging sisidlan ng galit? Oo, kalilimutan ko na ang lahat. Basta't hindi ko makalimutan kung paano ko ipinahiya. Gaganti ako sa paraang gusto ko. Sa isang iglap ay lumagablab ang paligid. Umikot ang hangin, umuga ang lupa, at bumaon sa balat ni Marvin at Salve ang itim na enerhiya. Napasigaw sila sa sakit, hindi pisikal, kundi sakit ng pagkabura ng isang bahagi ng kanilang pagkatao. Anong ginagawa nila sa akin? Binago tayo. Hindi na tayo ang dating tayo. Mas malakas na tayo at mas mapanganib. Sa susunod nating pagkikita, Alma, isusuka mo ang liwanag mo. Isusuka mo ang pangalan namin. Mula sa ilalim ng lupa, dalawang nilalang ang muling isinilang. Hindi na basta aswang, kundi mga sisidlan ng kadiliman na hindi kayang arukin ng karaniwang nilalang. At ang kanilang susunod na layunin, patayin ang liwanag bago ito maging apoy na hindi kayang patayin. Makalipas ang ilang araw mula nang salakayin sila ng dalawang aswang, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Adrien. Si Alma naman, bagamat may sugat pa rin sa balikat, ay hindi nagpapahinga. Lagi siyang nakamasid, lagi siyang handa. Ngunit isang gabi, habang kapwa sila tahimik na nagmamasid sa apoy, sabay nilang naramdaman ang pag-init ng mutya sa kanilang katawan. Aldrin, nararamdaman mo ba to? Ang mutya parang may binubulong. Para bang nagbibigay ng pahiwatig. Oo, Alma. Bigla siya naginit. Parang may panganib na papalapit. Hindi ito basta panganib lang. Isa itong babala. Hindi ko maintindihan. Pero parang mas malakas sila ngayon. Parang hindi na lang basta aswang ang babangga sa atin. Pakiramdam ko rin. May humahawak sa dilim na mas malalim pa sa karaniwang nilalang. At baka sila na ngayon, yung mga sumalakay sa atin. Kung babalik sila, hindi na tayo dapat maghintay na muli silang salakayin. Kailangan nating salubungin sila. Harapin kung anuman sila ngayon. Tama ka, Alma. Hindi na ito tungkol lang sa paghihiganti. Ito na ang laban ng liwanag at dilim. Isa na tayong bahagi ng mas malawak na digmaan. Kailangan nating ihanda ang anting-anting, palasong may dasal, at ang mga pananggalang na ibinigay ng mga espiritu ng kagubatan. Hindi na sapat ang lakas ng laman. Kailangan na rin natin ang lakas ng loob at pananalig. Alma, ano man ang mangyari, hindi na kita iiwan. Hindi na ako mawawala sa labanang ito. Magkasama nating harapin kung sino man sila. Sa gabing iyon ay handa na sina Adrien at Alma. Hindi lang ng mga armas, kundi ng kanilang sarili. Tinapalan nila ng langis ang mga sibat, binendisyonan ang kanilang mga gamit at binigkis ang mga sugat na dala ng nakaraang labanan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kapwa nilang naunawaan, ang mga nilalang nababalik ay hindi na ang mga dati nilang kalaban. Ngunit sa puso ng isang tunay na manunugis, kahit anong dilim may katapat na alab. Sa gilid ng ilog, kung saan kadalasan tahimik ang paligid, isang malakas na kalabog ang gumising sa mga ibon. Sa gitna ng dilim, nagsimula ang matinding pagyanig ng lupa. Dumating na muli ang dilim. Sina Alma at Adrien, armado ng tapang at mutya, at hinanap ang dalawang nilalang na dati nilang kilala bilang tao. Wala na kayong puwang sa lugar na to, Marvin. Dito matatapos ang kasamaan mo. Harapin ninyo ang aking sibat. Etong sayo! Ako ang tunay na tagapagmana ng dilim. Hindi kayo makakatakas ngayon, Alma. Tignan natin kung matatapos nyo pa talaga to. Hindi kami basta-basta. Alma, ako na kay Salve.
Ikaw na kay Marvin. Tandaan mo ang itinuro ng engkanto. Tumama sa puso ng anino. Hindi ako babalik ng hindi dalang tagumpay. Nagbanggaan ang mga lakas. Nagliwanag ang mga mutya at ang paligid ay nayanig sa bawat salpok ng mga armas at kuko. Naputol ang mga sanga. Umalulong ang hangin. Parang buong kagubatan ay sumisigaw sa labanan. Hindi mo ko kayang tapusin, Alma. Ako ang magiging kamatayan mo. Kaya huwag ka muna magsaya dahil buhay pa ako. Noon takot ako sa inyo. Pero ngayon, ako ang kabusalan ng dilim mo. Sa isang mabilis na galaw, itinarak ni Alma ang sibat sa dibdib ni Marvin. Napahiyaw ito, nangingisay at unti-unting naglaho sa usok ng itim na alingasngas. Sa kanyang huling hininga, namutawi ang isang matalim na titig. Marvin! Tigilan mo na ito, Salve. Sumuko ka na. Hindi pa tapos ang lahat. Babangon ng dilim. Mula ngayon, isa-isang mamamatay ang mga mahal nyo sa buhay. Sa kanyang pagtalon, naglaho si Salve sa usok at hangin. Iniwan niya ang banta na dumurog sa katahimikan ng gabi. Mula noon, sunod-sunod ang pagkamatay sa kanilang baryo. Mga batang nawawala, matatandang natatagpuan ng wala ng hininga. Aldrin, araw-araw may nawawala. Hindi natin alam kung sinong susunod. Sinusubukan kong basahin ang mutya, pero hindi siya nagpapakita kung nasaan si Salve. Para bang may pumipigil sa kanya. Hindi ako papayag na takutin niya ang mga inosente. Kailangang hanapin natin siya. Kahit paabutin tayo ng gabi-gabi sa kagubatan. Mag-umpisa tayo bukas. Pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Bukas harapin natin muli ang dilim. Lumipas sa mga araw. Patuloy ang paglalakad ni na Alma at Aldrin sa kagubatan. Patuloy ang panalangin sa ilalim ng buwan. Ngunit tila nawawala sa ulap ang bakas ni Salve. Parang multo siya nagpaparamdam, ngunit hindi mahagilap. Ilang gabi na, Aldrin. Wala pa rin tayong nakikita. Kahit anino ni Salve, wala. Kahit ang mutya ay ayaw magparamdam. Para bang may pader na humadlang sa ating makikita. Ano na ang gagawin natin? Diyos ko, gabayan mo po kami. Baka ginulo niya ang enerhiya ng paligid. Baka may hawak siyang bagong kapangyarihan. At baka hindi pa sapat ang lakas natin para salubungin siya ngayon. Ay. Pero habang hindi natin siya nahahanap, patuloy ang pagkawala ng mga tao. At hindi ko kayang hindi kumilos. Kinabukasan, habang naguhugas si Adan sa ilog at si Alma ay abala sa paghahanda ng agahan, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito huni ng hayop. Isa itong mababang alulong ng isang nilalang na uhaw sa dugo. Alma, may dumarating. Aldrin! Umiwas ka! Isang nilalang na hindi nila nakita kanina ang biglang sumunggab kay Aldrin mula sa itaas ng punong kahoy. Isang matalim na kuko ang sumugat sa kanyang balikat at napahandusay siya sa lupa. Huwag mong gagalawin ang kaibigan ko! Sa akin ka! Alma, ang mutya umiinit. Bago pa man makalapit si Alma, biglang nagliwanag ang dibdib ni Aldrin. Ang mutya ay tila pumutok sa bugso ng enerhiya. Isang malakas na liwanag ang tumulak sa nilalang, papalayo at ito ay bumagsak sa kakahuyan. Akala ko mawawala ka. Pinakaba mo ko. Hindi pa, Alma. Pinoprotektahan ako ng mutya. Pero malapit nang bumigay ang katawang ito. Hindi kita pababayaan. Hinding-hindi. Isumpa man ako ng buwan. Tahimik ang kagubatan pagkatapos ng engkwentro. Ang nilalangay nakatakas. Naiwan lang ang mga bakas ng sugat at ang takot na muling bumabalik. At si Alma, habang pinupunasan ng dugo sa katawan ni Aldrin, ay nangakong sa susunod na pagsalakay, hindi na siya magpapatalo.
kahit ang dilim ay hindi makakatakas sa liwanag ng kanyang paninindigan. Mula sa kaunting pahiwatig ng albularyo at sa tulong ng mutya, tinahak ni na Alma at Aldrin ang landas patungong masukal at malamig na bahagi ng kagubatan. Isang lugar na bihira ng marating ng tao. Ang hangin dito'y mabigat at ang paligid ay tila walang galaw. Parang hawak ng isang malakas na presensya. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagliwanag ang kanilang mga mutya, hudyat na malapit na sila sa hinahanap. Aldrin, umilaw to. Malapit na siya. Maghanda ka. Ramdam mo ba yung bigat? Oo, pero hindi na ako uurong. Kailangan nating tapusin to. Pagdating nila sa gitna ng isang malawak at tuyong lugar, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Mula sa dilim ng kakahuyan, unti-unting lumitaw si Salve. Hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang anyo ay tila pinagsama ng tao, aswang at nilalang na hindi nila maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang balat ay tila usok na gumagalaw at ang kanyang presensya ay nagpapanginig sa lupa. Diyos ko, siya ba talaga si Salve? Hindi na siya tao, Alma. Hindi na siya yung nilalang na dating kasama ni Marvin. Kaya niyo ba akong hanapin? Akala niyo ba ako'y magtatago habang buhay? Hindi niyo na ako kaya ngayon. Huli na ang lahat. Anong ginawa mo sa sarili mo, Salve? Naging alipin ka na ng kapangyarihan. Akala mo ba'y hindi ka babagsak? Alipin? Ako na ngayon ang Diyosa ng gabi. Hindi niyo na ako maitutumba kahit pagsamahin pa ang mutya ninyo. Lahat ng itim sa kagubatan ay nasa akin na. Kaya ka pa rin naming labanan. Hindi lakas ang batayan ng katotohanan. Muli ay nanginig ang lupa. Mula sa likod ni Salve, lumitaw ang mga aninong nilalang. Parang kaluluwa ng mga aswang na kanyang inalipin. Ang kagubatan ay nabalot sa malamlam na kulay abo. Sa harap ng napakalakas na Salve, nagtinginan sina Alma at Aldrin. Hindi ako natatakot sa iyo, Salve. Hindi mo ako kayang talunin. Hindi habang buhay pa ako. Hawakan mo ang sibat mo, Alma. Hindi pa tapos ito. Sa oras na ito, lalaban tayo. Nagliyab ang mga mutya sa kanilang dibdib. Tila tumutugon sa matinding puwersa sa harap nila. Sa gitna ng gabi, dalawang tagapagtanggol ang humarap sa isang nilalang na minsang naging tao at ngayon halimaw na sa anyo't diwa. Sa gitna ng malamig at malamlam na kagubatan, nagsimula ang pag-uga ng lupa. Umuni ang mga ibong gabi at ang hangin ay tila sumisigaw. Mula sa katawan ni Salve, lumabas ang matatalas na itim na aninong parang ahas, handa ng pumatay. Aldrin! Sa kanan mo! Mabilis siya, para na siyang multo sa hangin. Hindi tayo pwedeng paatras. Kailangan nating pagsabayin ng mutya. Sa tatlong pintig ng dibdib, sabay nating ipunin ang enerhiya. Sabay nilang hinawakan ng mutya sa kanilang dibdib. Ang kanilang mga palad ay nagniningning ng asul at gintong liwanag. Sa tindi ng kapangyarihan, ang hangin sa paligid ay biglang kumalma. Ngunit ang mga mata ni Salve ay lalong namula. Mga mangmang, hindi niyo ako maaabot. Saluhin mo ang sibat. Hindi mo kami kayang takutin, Salve. Umilag si Salve. Ngunit tinamaan ng liwanag mula sa mutya ang kanyang balikat. Napaatras siya at nagsimulang umalulong. Sumugod si Alma. Umiikot ang sibat sa kanyang kamay. Habang si Aldrin ay humawak ng kahoy na baston at lumundag sa likuran. Alma, ngayon na! Habang sugatan pa siya! Para sa mga taong pinaslang mo ng walang awa! Sa isang iglap tumama ang sibat ni Alma sa tagiliran ni Salve. Napasigaw ito at biglang pumutok ang itim na usok mula sa kanyang katawan. Sa gitna ng alikabok, biglang tumilapon si Alma. Bumagsak sa lupa at sugatan. Hindi pa ito ang wakas. Magbabalik ako.
Lahat kayo'y luluhod sa akin. At sa muli nating pagharap, papatayin ko kayo pareho. Sa bilis ng galaw, biglang lumusaw si Salve sa hangin. Iniwan ang makapal na usok at ang mga bakas ng dugo. Tila naglaho sa dilim. Akala ko matatapos na. Pero muntik na. Muntik na natin siyang mapatay. Babalik siya. Alam kong babalik siya. Mas malakas pa. Kaya dapat handa tayo. Kaya kailangan natin maging mas handa. Dahil sa susunod, wala na tayong uulitin. Tahimik na muli ang kagubatan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang sumpa ang patuloy na lumalalim. At sa dibdib ng dalawang tagapagtanggol, lalong naglalagablab ang liwanag ng mutya. Mula sa bangin ng labanan, tahimik ang gabi. Sa isang tagong silungan sa paanan ng bundok, ginamot ni Alma ang sugat ni Adren. Halos hindi siya umimik. Tanging pagdampi ng dahon sa sugat at mahinahong bulong ng panalangin ang maririnig. Habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mukha. Tila may bumabagabag sa kanyang isip. Aldrin, kailangan kong pumunta sa lumang simbahan sa San Lucio. Nasa kanila ang kasulatan tungkol sa mutya. Baka doon natin malaman kung paano talunin si Salve. Sasama ako. Hindi ka pwedeng mag-isa. Sugatan ka. Hindi ka pagganap na malakas. Kung may masalubong akong panganib, mas madali kong mapapangalagaan ang sarili ko kapag hindi kita iniisip. Kaya nga mas kailangan mo ko. Hindi kita hayaang humarap sa panganib na nag-iisa. Alam kong kayang-kaya mo, Alma. Pero hindi mo kailangang kayanin lahat. Tumigil si Alma sa paglalagay ng halamang gamot sa kanyang palad. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita na binibitawan ni Adren. Sa kabila ng sugat nito, nanatili ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa paninindigan. Di mo kailangang patunayan sa akin ang katapangan mo. Ilang beses mo nang sinakripisyo ang sarili mo para sa akin. Ayokong dumating ang araw na mawala ka dahil sa pagmamatigas ko. Kung totoo kang nagmamalasakit sa akin, hayaan mong makasama kita. Hindi ko pipilitin ang sarili kong lumaban, pero hindi ko rin hayaang sumuong ka sa kadiliman ng mag-isa. Ay, ang tigas ng ulo mo. Para kang mutyang di natitinag. Alam mo, Alma, hindi dapat tayo nagpapadala sa takot. At kung may kasama ka, kalahati ng bigat ng laban nababawasan. Sandaling katahimikan. Tanging tunog ng huni ng kuliglig at sigal po ng apoy ang saksi sa desisyong iyon. Tinignan ni Alma si Adren, hindi bilang isang sugatang kasama, kundi bilang isang kasangga na handang lumakad sa dilim kahit pa ang katawan ay nanghihina. Ay, sige, sasama ka. Pero pag naramdaman kong nahihirapan ka, uupo ka kaagad, walang diskusyon. Aaminin ko, Alma, kahit lakas ng loob ay may limitasyon. Pero para sa laban natin, kahit gumapang ako, sasama ako. May oras na tayo lang ang sandigan ng isa't isa. Huwag kang bibitaw, Aldrin. Lalo na ngayon. Nagtungo sila sa ilalim ng buwan. Bitbit ang lakas ng loob at ang liwanag ng mutya. Sa kanilang bawat hakbang patungong San Lucio, dala nila ang mabigat na tanong. Sapat pa ba ang mutya? O may mas malalim pang kailangan upang wakasan ang gabi? Sa ilalim ng makulimlim na langit, binaybay ni na Alma at Aldrin ang makitid at madamong daan patungo sa dakong itim na parang ang paniniwalang taguan ni Salve. Tahimik silang lumalakad hanggang sa maramdaman ni Alma ang biglang pagbagsak ng lakas ng kasama. Sandali, Alma. Parang bumibigat ang katawan ko. Aldrin, anong nangyayari? Nasaktan ka ba? Gusto mo magpahinga muna tayo? Hindi ko alam. Para bang may humihigop ng lakas ko mula sa loob. Parang sinusunog ako. Sa tingin ko nauubos na ang aking lakas.
Hindi pwede to. Hindi ngayon. Kakayanin mo to, Aldrin. Konti na lang, andyan na tayo. Alma, ayoko sanang sabihin. Pero kanina pa ako may nararamdamang kakaiba. Simula nang umalis tayo sa simbahan. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba ayos ka na? Hindi ako nagsisinungaling. Kaya ko pa kanina. Pero habang papalapit tayo kay Salve, parang may kumakain sa kapangyarihan ng mutya. At ngayon, pati buhay ko. Biglang lumiwanag ang mutya ni Aldrin. Nanginig ang paligid. Lumipad ang mga tuyong dahon at nagsimulang umikot sa kanila ang mga malamig na hangin. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Aldrin sa mga bisig ni Alma. Duguan ng bibig, nangingitim ang balat at mapungay ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin. Hindi, Aldrin. Hindi ngayon. Hindi ka pwedeng mawala. Kaya mo yan, Alma, kahit wala ako. Mas malakas ka kaysa sa akin. Sa'yo dapat mapunta ang mutya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita mababayaan. Gagamutin kita. Hahanapan kita ng lunas. Laban lang. Hindi mo na kailangang hanapin ang lunas. Kasi ikaw na ang pag-asa. Ikaw na ang liwanag. Iwanan mo na ako. Magpatuloy ka sa ating misyon at tapusin mo ang ating nasimulan. Aldrin, ayoko. Hindi kita pababayaan. Ayoko mag-isa. Pakiusap, Alma. Kunin mo ito at tapusin mo na ang dilim para sa atin, para sa mga pinatay. Sa huling lakas ni Aldrin, pinilit niyang isuksok ang mutya sa palad ni Alma. Biglang lumiwanag ang mutya. Tumama sa puso ni Alma ang liwanag at sumiklab ito sa kulay ginto at bughaw. Napahikbi si Alma at kasabay ng liwanag ay ang pagkawala ng malay ni Aldrin. Aldrin! Hindi kita bibiguin. Isinusumpa ko sa mutyang ito sa pangalan mo. Ililibing ko ang halimaw na yon kahit kapalit pang buhay ko. Tumayo si Alma. Ang luha sa kanyang pisngi ay parang apoy na bumalot sa kanyang loob. Wala nang takot. Wala nang alinlangan. Hawak ang mutya ng kasama. Isang halimaw ang muling isinilang. Hindi upang sirain, kundi upang ipagiganti. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga yabag ni Alma ang bumabagsak sa katahimikan ng kagubatan. Mahigpit niyang hawak ang mutya. Mainit pa rin mula sa huling hininga ni Aldrin. Sa puso niya, naglalagablab ang paghihiganti. Hanggang sa biglang dumilim ang langit, bumugso ang hangin na tila may dalang sumpa. Hindi ito karaniwang hangin. May halimaw sa paligid. Lumitaw ka na, Salve. Alam kong nandyan ka. Mula sa lilim ng mataas na puno, may mabigat na yapag na papalapit. Huminto ang paghinga ni Alma nang tumambad sa harap niya ang isang aninong matagal niyang patay. Si Marvin kasama si Salve. Ngunit hindi na tao si Marvin. Hindi na rin ganap na aswang. Ang kanyang mga mata ay itim na itim. Ang balat ay kupas at naglalakbay ang usok sa paligid ng kanyang katawan. Sa kanyang dibdib, nakabao ng isang itim na mutya. Marvin? Imposible. Dahil ikaw, patay ka na. Ako mismo ang pumatay sa'yo. Oo, pinatay mo nga ako. Pero hindi sapat ang kamatayan para hadlangan ang galit na isinumpa mo sa akin. Binigyan ako ni Salve ng panibagong buhay at ngayon, babawiin ko ang lahat. Hindi mo ko matatakot. Kung bumangon ka mula sa impyerno, ibabalik kita doon. Malakas ka, Alma. Pero hindi ka handa sa kapangyarihang dinadala ng itim na mutya. Mabilis na sumugod si Marvin, kasabay ng alingas-ngas ng itim na enerhiya. Hinarang ni Alma ang kanyang espada, ngunit nabasag ito sa unang sagupan.
Napatras siya, duguan ng palad at tinamaan sa balikat. Anong klaseng kapangyarihan to? Hindi siya ganito dati. Ang itim na mutya, nagbibigay ng kapangyarihan na lampas sa kamatayan. Wala ka ng laban sa akin. Hindi ako susuko. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa kita binabaon ng buo. Kaya mong lumaban, pero hindi mo kayang manalo. Muling bumagsak si Alma sa lupa. Gumuguhit ang sugat sa kanyang hita at balikat. Nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi niya binitawan ang mutya ni Aldrin. Aldrin, bigyan mo ko ng lakas. Kailangan kong tapusin ito. Para sa iyo. Para sa lahat ng kanilang inapit-pinaslang. Gabayan mo ko. Wala nang makakapigil sa aming dalawa ni Salve. Ang susunod na titigpasin ko ay ang puso mo. Ngunit bago maibagsak ni Marvin ang kanyang kamao, biglang lumiwanag ang mutya sa kamay ni Alma. Kumirot ang hangin at napatras si Marvin. Hindi ka makakalapit. Hindi mo ko kayang tapusin. Hanggat hawak ko ang mutya. Hawak ko ang liwanag. Pero sugatan ka na. At sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin kong hindi ka na muling tatayo. Naglaho si Marvin sa isang ulap ng usok. Muling nakatakas. Naiwan si Alma sa gitna ng kagubatan. Duguan, hingal na hingal, pero buhay. At sa kanyang palad, ang mutya ay patuloy na nagniningning. Tanda na ang laban ay hindi pa tapos. Hindi pa man tuluyang nakakahinga si Alma. Bigla na lang muling nagdilim ang paligid. Mula sa ulap ng itim na usok, muling lumitaw si Marvin. Ngayong mas mabilis, mas mabagsik. Wala nang pagkakataong makapagpahinga. Ito na ang pagbabalik ng digmaan. Akala mo ligtas ka na? Hindi ako aalis nang hindi ka nagdurusa. Akala mo lang yun. Ngayon, lalaban ako hanggang dulo. Kahit wala na akong hininga. Hindi ko hahayaan na kayo ang manaig. Sa ngalan ng mutyang itim, isinusumpa kita. Nagbanggaan ng kanilang mga kapangyarihan. Sa bawat hampas ni Marvin, gumuguhit ang itim na kidlat. Sa bawat sagot ni Alma, bumabalikwas ang liwanag ng mutya. Umuuga ang lupa, pumuputok ang mga puno. Ang buong kagubatan ay tila nahati sa pagitan ng liwanag at dilim. Hindi mo ba ramdam? Ang mutya mong hawak, unti-unti kang kinakain. Hindi mo nga kayang kontrolin ang sarili mo? Wala na akong pakialam. Kung kapalit ng kapangyarihan ay pagkatao, tanggap ko dahil ikaw ang una kong lilipulin. Hindi! Hindi ako magpapatalo sa isang nilalang na patay na ang kaluluwa! Mabilis ang kilos ni Alma. Umikot siya. Inihagis ang liwanag ng mutya sa direksyon ni Marvin at Salve. Tumama ito sa dibdib ng lalaki. Napaatras si Marvin. Umusok ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya natumba. Ngayon na, Marvin! Tapusin mo na siya! Masakit. Oo, pero hindi sapat. Tignan natin kung kaya mong saluhin ito. Biglang nagpalabas ng itim na apoy si Marvin mula sa kanyang mga palad. Tumama ito kay Alma. Napasigaw ang dalaga. Napalod siya. Nasunog ang kanyang balikat at braso. Ngunit hindi niya binitawan ang mutya. Hindi mo ko kakayanin. Ang sakit. Ang bigati. Ginawa akong matatag. At sa ngalan ni Aldrin, hindi kita palalagpasin. Itinayo ni Alma ang sarili kahit hirap, kahit duguan. Pumupulupot ang liwanag ng mutya sa kanyang katawan. Nagmistulang apoy ang kanyang lakas. Sa bawat hakbang niya papalapit kay Marvin, umaatras ito at natatakot sa liwanag. Hindi. Imposible. Bakit ka pa tumatayo? Hindi ka tao. Ikaw ay... Ako si Alma, ang dalagang antingera. At ikaw ay isa lamang multo ng nakaraan. Kayong dalawa ay tatapusin ko. Ang dami mong sinasabi.
Sa huling lakas ni Alma, itinulak niya ang liwanag ng mutya diretso sa puso ni Marvin. Napasigaw ito. Bumalot ang liwanag sa kanyang buong katawan. Umingay ang hangin. Nagliyab ang lupa hanggang sa biglang isang malakas na pagsabog ang bumalot sa paligid. Pagkatapos ng liwanag, katahimikan. Napaupo si Alma sa lupa. Hapong-hapo, nanginginig ang katawan at sa harap niya, abo na lamang ang iniwang katawan ni Marvin. Ngunit si Salve, naghihinga lupa. Hingal na hingal si Alma habang pinagmamasdan ng abo ni Marvin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, duguan ang katawan, ngunit nananatiling matatag ang kanyang mga mata. Sa kabila naman ng tagumpay, alam niyang patapos na ang lahat. Tapos na, Marvin. Pero ikaw, Salve, ikaw na lang ang natitira. At ngayon, tapos ka na rin. Hindi ako papayag na may matira pa sa inyo. Mamatay ka na! Tuluyang napaslang ni Alma ang dalawang halimaw at binalot ng katahimikan ng paligid. Tila naghihintay sa susunod na bangungot. Ngunit sa di inaasahang sandali, may humahangos na tunog sa likuran niya. Mabilis siyang tumalikod, handa na naman sa pag-atake. Alma! Aldrin! Akala ko wala ka na. Hindi ako basta susuko. Hanggat hindi ka ligtas, hindi ako titigil. Bakit ka sumunod? Sabi ko manatili ka ron. Hindi mo ako mapipigilan. Ang laban mo ay labang ko rin. Wala na si Salve. Malaya na tayo. Salamat sa Diyos. Magiging tahimik na ang ating buhay. Tapos na ang bangungot dito sa ating baryo. Tapos na ang ating misyon. Salamat sa kalikasan at putya dahil hindi tayo pinabayaan. Tapos na ang laban, Alma. Ilang beses pa tayong lumaban para sa mga napatay, para sa katahimikan. At ngayon, nagtagumpay tayo. Tayo ang tumapos ng lahat ng ito. Tayong dalawa. Sa gitna ng nasusunog na kagubatan, magkasamang lumakad sina Alma at Aldrin. Hawak nila ang mutya at sa puso nila ay ang lakas ng pagkakaibigan, paninindigan at paghihiganti. Sa dulo ay mas nanaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Sina Aldrin at Alma ay itinuring na bayani at mula noon sila na ang naging tagapagtanggol sa kanilang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.